Okay. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. God is a God of endurance. Kung tayo ay anak ng Diyos, gusto ng Diyos na tayo ay matuturing endure. Hindi yung tipong, ayoko na, hindi ko na kaya yan, ayoko na, I quit. Wala kang endurance pag ano. Okay? Napakahalaga na maunawaan mo na ang ating Diyos ay marunong magtiis. Pero siya ay nananatili. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nadagdagan o nabawasan. He remains the same. Kahit na ang tao ay hindi maniwala sa Kanya. Okay? He remains the same. He endures. His love endures forever. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos kahit na ang mga tao ay nagbago na sa Kanya. Nananatili siyang God of love. Okay? He endures. His love endures forever. Ano pa? Psalms 102 verse 9. Pagasa niyo po. Okay, anong sabi niyan? His righteousness. So kanina, His love endures forever. Yung kanyang pag-ibig. Ngayon naman ay yung kanyang katuwiran, hindi nagbabago. Kahit na ang mga tao ay hindi matuwid, ang Diyos ay nananatiling matuwid. Hindi siya naapektuhan ng paligid niya. Stable siya. Okay? His righteousness endures forever. Ano ba? His grace endures forever. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it will have a good understanding. His grace endures forever. Walang katapusan ang pagpupuri sa Diyos doon sa kalangitan. Okay? Kahit na yung mga tao hindi nagpupuri, ano mangyayari? The rocks will cry out. Gugulong ang mga bato. Ipagulong nila na yung pagpupuri nila yon. Yung pagkaway-kaway ng mga dahon, mga bulaklak, nagpupuri sila sa Diyos. Hindi yun mapipigilan. Yun ay mananatili, magpapatuloy. Forever. What else? Psalms 119:20, your faithfulness endures to all generation. Kahit na ang mga tao ay hindi tapat, mananatiling tapat ang Diyos. Meron pa ring araw, uulan pa rin, tutubo pa rin ang mga halaman. Kasi tapat ang Diyos. May oxygen pa rin sa mundo. Kasi tapat ang Diyos. Kasi pwede niyang tanggalin lahat ng yun immediately. Pero hindi siya naapektuhan kahit ang mga tao ay makasalanan. Okay? His faithfulness endures forever. What else? Also in Psalms 117:2, for great is His love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Kahit na tayo ay hindi naging tapat, may panahon na hindi naging tapat, nananatiling tapat ang Diyos. Hindi siya affected. Hindi ka tapat sa akin, magbabago na si Lord. No, nananatili siyang tapat. Okay? His faithfulness endures forever. Ano pa? Your kingdom is an everlasting kingdom. Your dominion endures through all generation. Yung kanyang paghahari ay nananatili sa alit-saling lahi. Iba yung president, iba na yung hari, iba na yung emperor, pero ang Diyos nananatili. Hindi siya napapalitan. Amen? Kasi yung kanyang kaharian ay hindi pwedeng matinag. Halimbawa, kahit na may kingdom of darkness, hindi pa rin kaya ng kingdom of darkness ang kaharian ng Diyos. Nasa ilalim pa rin siya ng kaharian ng Diyos. Okay? Walang point in history na ang Diyos ay hindi naghari. Sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay naghari. Hindi yun mababago. Forever.
Kahit nandiyan pa si Satanas, kahit si Satanas ay luluhod din. At susunod, nagpapailalim pa rin sa paghahari ng Diyos. Okay? Sabi din sa, nasa niyo po, Daniel 4:3, yan. Sabi ni Daniel. Si Daniel, nakailang nakailang hari. Hindi ako nagkakamali, 3 o 4. Siya ay naroon pa rin. Nakikita niya kung paano ipakita ng Diyos ang kaharian niya, ang kanyang power. Kahit ang hari ay unbeliever, ay walang magagawa yun kapag ang Diyos ay kumilos na. Okay, His dominion endures forever. And Lamentations 5:9, You, O Lord, reign forever. Your throne endures from generation to generation. Napapalitan ng mga pangulo natin. Pero ang Diyos nananatili sa kanyang trono. Hindi siya mapapalitan. Kahit na may pandemic ngayon, season of darkness, still, God is sitting on His throne. Sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Huwag kang magpanik. Umayapa ka at unawain mo na ako pa rin ang Diyos. Hindi yan nagbabago. O hindi ko sinasabing lalagpas ka dun sa kasi gusto ko nga ipaunawa din sa atin, yung prudent faith. Sabi niyo nga po, prudent faith. Pananampalatayang may karunungan. Ang anak ng Diyos, pag naglalakad siya, nakikita niyang delikado. Muna siya, iba siya ng daan. Hindi siya pupunta sa delikado. Nakita niyo po yan? Yun tayo. We have faith and we have prudence. Prudence, faith. Amen? So, ang Diyos ay nananatili, nagtitiis. Hindi siya natitinag. Gusto niya, ganun din tayo. Bakit naman, tao lang tayo, anak tayo ng Diyos eh. Amen? Hindi lang tayo basta tao, tayo ay anak ng Diyos. Nakita niyo po yun? Gusto ko pa maunawaan natin yun. Sabi ng Ecclesiastes, I know that everything God does will endure forever. Pag ang Diyos ang nagsabi, ang nagtalaga, walang makakabago nun. Walang makakabalik nun. Kasi sinabi ng Diyos. Okay? So, naniniwala kayo that God endures forever? Okay. Napag-aralan din natin yan sa ating attributes of God. Oh my God, I say, take me not away in the midst of my days. You whose years endure through all generation. Bilhin mo yun? Nakita na ni Lord lahat ng henerasyon Nakita na ni Lord kung sino yung mga taong tapat sa Kanya. At nais ng Diyos para sa atin, ng mga anak niya, na matuto rin ng endurance. Hindi pwedeng spoiled brat. Ayaw maturuang magtiis. Hindi. Kailangang matutunang magtiis. Sabihin niyo po, kailangan. Kung si Jesus Christ nga, nagtiis sa cross. Diba? Katakot-takot na torture ang inabot niya, nagtiis siya. Para ipakita rin sa atin na dapat tayo din matutong mag-tiis para sa Kanya. With that, ganun din sa Daniel, mabasa niyo po. Ang nagsabi niyan ay si King, yung king na nawala sa isip, naalala niyo yan? Nawala siya sa isip kasi nagmataas siya. Sabi niya, ang galing ko. Ako ang nagtatag ng napakalawak na kahariang ito. Ayaw ni Lord na gano'n. Meron na siyang warning bago nangyari yon, 1 taon. Bago nangyari yon, may babala na. Pero hindi siya nakinig. Ano nangyari sa kanya? Naging insane, nabaliw siya. Nagkaroon siya ng isip na parang hayop.
nabuhay siya na parang hayop for 7 years, hanggat hindi niya ina-acknowledge na ang Diyos ang pinakadakila sa lahat. Nung nangyari yon, nagpakumbaba siya sa Diyos at in-acknowledge niya na God's kingdom endures forever at siya ang nagbibigay ng authority sa tao. Yun, nabalik na siya sa isip niya. Ni-restore ng Diyos ang mga pagpapala. At siya nagsabi nito, I decree that everyone throughout my kingdom should tremble with fear before the God of Daniel, who is Yahweh. For He is the living God. He will endure forever. His kingdom will never be destroyed, and His rule will never end. Nasa heaven si Lord, tinitingnan lang niya yung mga tao. Ay, isang ito marunong. Isang ito mangmang. Nakikita ni Lord yun. Pero tayo bilang anak ng Diyos, again, dapat tayong matutong mag-tiis. Ibig sabihin ng endure, para saan pa? So pag sinabi natin endure, when it comes to God, ibig sabihin nun nananatili, magpakailan pa man. Hindi na babawasan, hindi na dadagdagan, hindi na aapektuhan ng anumang nagaganap sa paligid. Okay? He remains the same. He endures forever. Wala siyang katapusan. Makapangyarihan. So ano ibig sabihin nito sa atin ng mga anak ng Diyos? Because our God endures, sabihin niyo po sa kaharap niyo, ikaw din, matuto kang mag-endure. Okay? Ito na tayo sa pinakaano natin. Introduction lang natin yan eh. Endure means to stand up under. You don't bend, you don't bow, you don't turn to the right or left. You just take it and remain standing. Okay? Hindi ka biglang mababali o mapuputol, luluhod ka. Hindi. Sa ilalim ng pagsubok, nananatili kang nakatayo. Hindi ka natitinag. You won't bend, you won't bow. Hindi ka nayayanig. Hindi ka bumabagsak. Nananatili kang naninindigan sa pananampalataya mo sa Diyos. It is the ability to withstand hardship or adversity, especially the ability to sustain a prolonged stress. Kahit na ang tagal na, like this pandemic, isang taon na, still, you don't give up. You don't bend, you don't bow, you don't turn to the right or to the left. You stay standing firm in the name of Jesus. Intindihan niyo po yun? Intindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Yung tipong hinahangin ka na, pero nakatayo ka pa rin. Hindi ka nadapa. You remain standing, pero nasa ilalim ka ng malakas na bagyo. Okay? That is what endurance is. Ano ba? The act of working very hard without stopping, even in the face of difficult situation or pain. Magtrabaho ka ng tuloy-tuloy, madali lang kung walang difficulty, kung walang pain, trouble. Pero kung nananatili ka pa rin sa gitna ng mga troubles na yan, that is endurance. Hindi ka marunong mag-quit. Hindi ka marunong sumuko. Nananatili kang matatag. Sa kabila ng mga pasakit at mahirap, nagtiis. Kaya naman sa huli ay nagtagumpay. Hindi sumuko, hindi nagdalawang isip na natiling matatag at hindi natinag. Ang mga talunan, sumusuko. But the winners never quits. Amen? Winners never win. Winners never quits. Yun. You endure.
Kasi, nasa winning side tayo eh. Meron ng champion. Sino siya? Si Lord Jesus. Nasa winning side tayo. That's why we should never give up. We should never quit sa pananampalataya natin sa Diyos. Ang example niyan, ang example ng endurance is what a marathon runner has to have to get through a race and finish that race. Para makasali sa isang marathon ay disiplina. Kutak-kutakot na ehersisyo ang mga gagawin mo, pati pagkain mo, disiplinado ka. Hanggang sa nandun ka na sa race, hindi ka pwedeng mag-give up. You must continue and win the race. Okay? Tayo din mga kapatid, nasa takbuhan tayo. Huwag niyong kalimutan yan. Punta na tayo sa unang kaisipan. Ano yung mga bagay na dapat nating pagtiisan? Itong number 1, medyo hindi siya maganda in a sense na mahirap, masakit, mabigat. Pero, sabihin niyo nga po, kailangan. Hindi ka pwedeng mag-shortcut. Ayoko niyan, ayoko mahirapan. Hindi pwede. Pag anak ka ng Diyos, tuturuan ka ng Diyos how to endure. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay duduwag-duwag, lalampalapa. The Lord will train you to be strong. Kailangan lampasan mo yung mga pagsubok at iba't iba pa ang mararanasan natin, maaaral natin ngayon. So, ano yung mga dapat nating endure? Number 1, hardships, kahirapan. Alam niyo yung mga tao ngayon, ayaw nila ng hirap. Kaya nga, ipindutin lang nila ang gusto nila eh. Ayaw kong lumabas. Ayaw ko nga na, tinatamad ako. Ang pandemic ngayon, exempted yan. Pero yung iba, they really don't want to move. Okay? Yung unang-unang dapat na matutunan mo para ikaw ay matuto ng endurance is hardships. Hirap. Pakabasa po. Yan in Psalms 132:1. A song of ascents. Awit na papataas para kay Lord. O Lord, remember on behalf of David all the hardships he endured. Kilala niyo ba si David? Saan siya unang nakilala? Yung paborito ng mga bata, kay David and Goliath. O, di ba? Yun eh. Yun yung parang introduction sa kanya eh. Pagpapakilala, David and Goliath, si David na maliit lang, teenager lang. Ang kalaban niya ay matipunong mama na eksperyensado sa pakikipaglaban. I mean, warrior. Nakakatakot siya. Napakalaki niya. Pero, si David, example yan ng pagtagumpay or endurance in hardship. Bakit? Madali ba yung naging buhay ni David? Hindi. Siya yung laban dito, laban doon. Hindi siya pwedeng maduwag. Kasi naging commander-in-chief siya eh. Siya yung first in line at the same time nag-uutos. At pag nag-utos siya, hindi pwedeng hindi siya kasama sa labanan. Siya yung nasa front line. Okay? Siya yung leader, pero natakot ba siya? Was there a time na natakot si David? No. Kahit nga leon, hindi niya kinatakutan eh. Diba? Si Goliath nga na pagkalaki-laki, hindi niya kinatakutan. Natutunan ni David yung endurance in the times of hardships. Mahirap. Sabi nga po, mahirap. Ano yung mga hardships niya? O di naging son-in-law ng king. Para bang parente-parente na siya? No. Mas naging mabigat pa. Kasi pinag-initan siya ni King Saul. Sabi ng kanyang biyenang ari, papatayin kita. Bilhin mo yun? Pero gumanti ba si David? Uunahan kita. Sinabi ba gano'n ni David? Hindi. How many times na pwede niyang patayin si Saul? Pero ginawa niya? Hindi. Nagtiis siya.
Pinagtiisan niya ang kasamaan ng ugali ni King Saul. Pinagtiisan niya ang Israel, bagamat pinagtatanggol niya ito. Ano nangyari? Ngayon, nahanap na siya para patayin. Direct mo yun? Ikaw yung chief commander, ngayon naging kaaway ka ng buong army of Israel. Ang utos ni King Saul, patayin si David. Wala mo siyang ginawang masama kaya no, King Saul. Diba? Nanatili naman siya, pero gusto siyang patayin. At alam niyo ba, meron din panahon na nung hinahanap siya, kailangan niyang magpanggap na baliw. Sabi niyo po, baliw. Ang sabi ng mga Bible scholars, hindi pong tumutulong yung laway niya. Ganun-ganun siya doon para lang siya hindi mamatay. Kasi kapag nakita ng mga tao, nandun siya sa gitna ng mga kalaban eh. Pag nakita nilang matinong si David, ay pag-aagawan nilang kasi ng ulo. Pero pag nakita nilang, ay baliw yan eh, patulang mo pa ba yung kahiriyan? Pinagtiisan ni David yun para hindi siya mapatay. Napagtagumpayan niya yun dahil kay Lord. Ano pa nangyari? Ilang beses siyang tinraidor ng kanyang mga anak. Gusto siyang tanggalin sa pag-aari, sila ang mag-aari. Pinagtiisan din yun ni David. Lahat ng mga pasakit, hindi natin may isa-isa. Pero, pag sinabing hardship, ito yun, to put down or become low. Pinapahiya ka, minamaliit ka. And humiliated, pinahihiya ka sa harapan ng mga tao. Ginagawa kang katawa-tawa, walang kwenta. Be afflicted, nakasakit ka. Indiscipline by God. May mga panahon din, nahihirapan ka kasi dinidisiplina ka ng Diyos. Part yan ng affliction or hardship. Pagtitiis, paghihirap. Sabi ba ni David, ayoko na. Pagbihira naman. Ayoko na. Kung si David ay umayaw, hindi masasakop. Hindi magaganap yung gusto ng Diyos sa buhay niya. Sa buhay din natin, pag tayo nag-quit, hindi natin magagawa yung gusto ng Diyos na gawin natin. Tandaan natin yan, isang beses lang tayo bibigyan ni Lord ng chance habang nabubuhay tayo. Pag namatay na tayo, wala nang second chance. Kaya dapat ngayong tayo ay buhay, magawa natin. Matuto tayong magtiis. So ang Tagalog yan, hirap, kahihiyan, pasakit. Susuko ka ba? Hindi. Kaya ang nakalagay dyan, hardships, he endured. So tayo din. Say no sa mga pagsuko. Okay? No one should quit. Alam niyo po ba na David fought for the people of Israel in accordance to God's calling. Pero, pwede niya rin sabihin, ayoko na. I quit. Diba? Pwede. Pero, thank you Lord, nagtiis si David. Nanatili at nagawa niya, natapos niya yung calling ng Diyos sa kanya. Alam niyo ba na sa panahon ni David, pakabasay ko yan, nung nakapasok na ang Israel sa Promised Land, yung Kanaan, hindi nila yun nasakop lahat during the times of Joshua. Alam niyo bang nasakop lang talaga nila yun totally nung panahon ni David? Napakatagal noon, ilang hundreds of years, bago talaga nila nasakop yung buong Promised Land. Sila na ang nag-control. Sa ilalim ng paghahari ni David. Na-extend yun nung si Solomon. Kasi nung panahon na ni Solomon, wala nang war. Kasi natalo na lahat ni David. Kaya nung panahon ni Solomon, very peaceful. Walang awayan. Pero nung namatay si Solomon, naging magulo na ulit. So napakahalaga nung ginawa ni David kasi natuto siyang mag-endure in the midst of hardship.
Okay? So, ano yung gusto ng Diyos na matutunan natin? Na magtiis tayo. Number 1, hardship. Number 2, persecution. Pag-uusig. Marami mga mananampalataya, lalo na yung mga bago. Sabi, ayoko na po, hindi na po ka-attend kasi pinagtatawa na lang ako ng mga kaibigan ko eh. Yung pag-uusig, hindi nila makaya. Kaya sila nagkukwit. Hindi sila nag-endure. Okay? Ano yung mga bagay na dapat pa natin pagtiisan pag-uusig? Pakalasan niyo po. Magkaroon tayo ng konting silip sa mga naranasan ni Pablo. Hanggang sa oras na ito kami nagugutom, nauuhaw, halos subad na, wala ng damit. Kami pinapahirapan at walang matirahan. Nagpapakahirap kami at nagbabalot ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, tinitiis namin iyon. English, when we are persecuted, we endure it. Hindi yung pag pinersecute, ay inuusig ka nito, wala ka kwenta. Pagasunod ka pala ni Kristo. Ano yung sasapakin ni Pablo? Hindi. Tinitiis nila. Hinahayaan lang. Hindi pinapatulan. Okay? Inuusig ka, dyan na naman mga hallelujah. Praise the Lord. Okay lang. Hindi mo kailangan dumante, matuto kang magtiis. Sabi niyo nga po, magtiis. Sa gitna ng mga pag-uusig sa iyo, huwag kang mag-retaliate. Learn to endure. Yan yung latter part. When we are persecuted, we endure it. Sa Tagalog, kapag kami inuusig, tinitiis namin niyo. Sabi niya sa Timothy, you however know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, and love, endurance, persecution, sufferings, what kind of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra. The persecutions I endured. Pinagtiisan ni Pablo. Ano ba? Nangangaral si Pablo, no? Maya-maya may lumilipad na bato. Malalaking bato hanggang sa nahimatay si Pablo. Nung pagising niya ba, dinimanda niya yung mga bumato sa kanya? Hindi. Tinis lang niya. Tapos nung nangaral naman siya doon sa kabila, hinuli siya, hinulong siya. Hindi pa nga nila alam na siya ay Roman citizen. Hindi siya pwedeng basta ikulong. Kasi Roman citizen siya. Ibig sabihin, galing siya sa mataas na antas ng pamumuhay. Mula siya sa lahing maharlika. Hindi basta-basta si Pablo. Pero tiniis niya yung lahat ng persecution na yun kahit na kaya niyang tapatan yun. Dahil kilala ang kanyang pamilya at siya ay dating Pariseo. Pero natuto siyang mag-tiis. Pag may nagsasabi sa iyo, si Alleluia, huwag mong bigwasan. Pag sinapak mo yun o gumanti ka, hindi ka natutong magtiis. Natalo ka. Okay? Kailangan bilang anak ng Diyos, matuto tayo magtiis. Ano ba? Ano yung una? Hardships. Pangalawa? Persecution. Pangatlo? Sufferings, pagdurusa. Yan, isang bagay na ayaw ng mga tao. Hindi lang isa. Kumbaga, yan yung tipong ayaw mahirapan, ayaw magdusa. Sabi sa Timothy, as for you, always be sober-minded. Endure suffering. Pagtiisan mo ang mga pagdurusa. Do the work of an evangelist and fulfill your ministry.
Yung kasing doing the work of evangelist, yun yung pag-share ng gospel. Ang bawat mananampalataya ay tinawag upang mag-evangelize. May kasamang suffering yan. Pagtatawanan ka, diba? Lait-laitin ka, magdudusa ka, may gagawin sa'yo or whatever, natuto kang mag-tiis. Maraming mga tao ang ayaw ng sufferings. Mahirap yan, masakit yan. Ayaw mag-suffer, ayaw magdusa. Pero, part yan para ikaw ay turuan na mag-endure. Sabihin nga po, mag-endure. Ano endure? Magtiis. Nagtitiis ka pero hindi ka nagkukwit. Naninindigan ka habang nagtitiis ka. Magtatagumpay ka. Okay? Nakuha niyo ba yan? So, ang bawat mananampalataya ay tinawag upang mag-evangelize o mag-share ng mabuting balita. Pakibasa ko. Yan yung Tagalog version. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan o pagdurusa. Sabihin mo sa katabi mo, magtiis ka. Maraming mga tao ang ayaw magtiis. Mas gugustuhin pa nilang magbayad kaysa magtiis sila. Hello? Halimbawa, kailangan nilang tapusin yung proseso. Ay, ayaw nilang gawin yun, mahirap eh. Ayaw nila magtiis, magbabayad na sila. Bribe. Hindi yun ang way ni Lord. Tinuturuan tayo ng Diyos na magtiis. Mamaya malalaman niyo kung bakit mahalaga yan. Okay? Merong binabago si Lord sa buhay natin eh. Kasi siya nga, God of endurance. Tayo, sons of God, matuto rin tayo mag-endure. Hindi ka totoong anak ng Diyos kung di mo natutunan yan. Mahalaga yan, mamaya. Dalawa ang antas ng sufferings. Yung una, right after na ma-born again ka, right after na maligtas ka, merong kagad persecution. Naalala niyo yung parable of the sower? Nung pagkatanim ng Word of God sa iyo, ito na agad si Satanas, nagpapanik na. Gagawa ng paraan para yung naitanim sa iyong mabuting balita ay matanggal niya. Magpapadala siya ng iba't ibang paghihirap. Yung una, persecution. Pag hindi na kaya yung persecution, nabawi niya natanggal niya yung gospel. Nagtagumpay siya. Pag hindi naman nadala sa persecution, yun namang kakulangan sa pera, yung mga bagay ng mundo naman ang ilalatag niya. Okay? Marami rin ang nawala sa Panginoon dahil doon. Iisa naman, mga pagtitiis. Pagdurusa, naalala niyo yun? Di ba may natanim sa daan, sa mabato, at sa matinik? Lahat ng yun ay natamnan. Kumbaga yan, na-born again, pero tumalikod. Hindi nag-endure. Hindi na kaya ang persecution. Hindi na kaya ang mga hardships. Hindi na kaya ang mga suffering. Bumalik sa dating buhay. Malulugod ba si Lord doon? Hindi. So, napakahalaga na daanan yan. Sabi niyo nga po daanan. At pag dinaanan mo yan, hindi ka pwedeng lampa. Napasubsub ka at hindi ka nakabangon. Kailangan sa ilalim ng mga sufferings na yan, nakatindig ka pa rin. You won't bend, hindi ka nabali, hindi ka natumba, hindi ka nahulog, kundi nanatili kang nakatayo. Hindi ka natinag. Yung pangalawa, pag ikaw ay lingkod na ni Lord, yan. Marami kang stress sa ministry, sa loob ng ministry. Pagproblemahin mo yung mga mananampalataya. Iba pa yung mga problema mo sa labas. Sufferings ng mga ministers. Pero kailangan tiisin. Okay? Pag hindi kasi tiniis,
babay na lang, goodbye, ay sorry na lang sa'yo. Hindi ka natutong mag-endure. Kung ikaw ay anak ng Diyos, tuturuan ka ng Diyos na mag-endure. Okay? Ang apat, pakibasa po. Ano'y affliction, kabigatan o sakit. Therefore, we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and faith in all your persecutions and in the affliction that you are enduring. So yung affliction na pagtagumpayan nila, natiis nila. Ano yung affliction? Ito yung mga internal pressures, anxiety, and burden of the heart. Yung mga alalahanin sa buhay. Nasa loob to. Internal pressure. Internal pressure that causes someone to feel confined, restricted, without options. Ano nga nasa gitna ng nag-uumpugang bato? May tama ka dito, may tama ka dito, may tama ka dito. Pero, hindi ka umalis, nanatili kang matatag. Hindi ka natinag. Okay? Ang dami mong alalahanin sa buhay. Si ganito, si ganyan. Kailangan ng ganito. Dami mong mga responsibilities. Pero sa gitna noon, natuto kang mag-tiis. Hindi ka ba na-freak out? Hindi ka sumurrender, hindi ka nabaliw, hindi ka nagwala. Natuto kang mag-tiis at napagtagumpayan mo. Okay? Mahalaga yun. Sabihin niyo nga po, mahalaga yun. Affliction, yan. Sabi ni Paul yan sa 2 Thessalonians 1:14. In the afflictions that you endure. Kailangan malagpasan mo yan. Mapagtiisan mo. Yung mga problema yan sa loob mo. Yung mga pressures sa loob mo. Kailangan matiis mo at mapagtagumpayan mo. Sabihin niyo po, kailangan. Kasi anak ka ng Diyos. Hindi ka naman iiwanan ni Lord di ba? Bibigyan ka niya ng lakas para mapagtagumpayan mo. Pero matututo ka mag-tiis. Mahalaga yun. Ang 5, evil o kasamaan. Kailangan mapagtiisan mo yan at mapagtagumpayan. And the Lord's servant must not quarrel or be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil. Na pagtitiisan yung mga kasamaan. Sabihin niyo po na pagtitiisan. Tinitiis ang mga kamalian na bunga ng gawa ng masamang tao sa paligid mo. Hindi yung you blame. Natututo kang magtiis. Kasi may binabago si Lord sa character mo. Sabihin niyo nga po, may binabago ang Diyos sa character ko. Okay? Yung respond mo, paano ka tumugon sa iba't ibang mga paghihirap ang tinitignan ng Diyos. Kung nagtitiis ka o nagre-reklamo ka, o nagre-retaliate ka, lumalaban ka. Tinitignan ni Lord kasi tinuturuan niya tayong mag-tiis. Kasabay ng pagtitiis ay nagtatagumpay tayo. Okay? Sa milenyo, pag si Lord na ang naghari ng 1,000 taon, wala nang kasamaan. Puros kabutihan yon. So, yun ang ating pinakaasam-asam na mangyari. Napakasarap mabuhay na walang evil. Kasi si Satanas kasi itatali yun ikukulong for 1,000 years. Sabi sa Proverbs 17:13, if a man pays back evil for good, evil will never leave his house. Kapag masama ang iginante sa mabuting ginawa, ang kasamaan ay mananatili sa kanyang tahanan. So never nagbumanti ka ng masama sa taong naging mabuti sa iyo. Kasi ikaw ang mananagot niya. Okay? Gusto ng Diyos na pagtiisan mo yung kasamaan o yung bunga ng kasamaan niya sa paligid mo. Basta hindi ikaw ang gumawa.
Okay? Kailangan nagtitiis ka, hindi sa kasalanan mo. Mamaya madaanan natin yan. Pang-anim, sorrow or pagdadalamhati o pagdurusa. Kasama rito yung kalungkutan na bunga ng pagkawala sa iyo ng isang bagay o tao na mahal mo. Namatayan ka. Yun yung sorrow yun. Kailangan matiis mo yung sorrow. Sabihin niyo po, kailangan matiis ko. Mapagtagumpayan. Hindi pwedeng malugmok ka, matalo ka ng sorrow. Hindi pwede. So verse, or yes, 1 Peter 2:19, for this is a gracious day, when mindful of God, one endures sorrows. Niisip mo si Lord, kaya napagtitiisan mo yung pagdadalamhati. For what credit is it when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing. Yan ating Tagalog niya. Basa niyo po. Magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti. Nagdalamhati ka dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Magtiis ka. Okay? Kasi God will bless you. Diba ngayon, itong pandemic na ito, ang daming namamatayan. Sa totoo lang, hindi yun madaling isipin o pakiramdaman. Pero gusto ni Lord na yung ating pagdadalamhati ay mapagtagumpayan natin. Sabihin niyo po, matiis at mapagtagumpayan. Amen? Hindi madali, pero tutulungan ka ni Lord. Okay? 1 Peter 2:9. Kasi kung ikaw ay magtitiis ng hirap sa kabila ng paggawa mo ng mabuti, pagpapalain ka ng Diyos. Halimbawa, nakulong ka kasi nagnakaw pa, ay hindi pagtitiis yun. Bunga ng kasamaan mo yun, iba yun. Halimbawa, nakulong ka, hindi ka naman nagnakaw. Nakulong ka kasi nangaral ka ng salita ng Diyos. Sorrow. Pagtiisan mo, kasi pagpapalain ka ni Lord. Yung ginagawa mo kasi ay kalooban ng Diyos. Okay? Sabi rin sa 1 Peter 3:17, higit na mainam ang kayo'y magdusal dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y paintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo sa paggawa ng masama. Hindi madali ang maging Kristiyano. Meron talagang mga panahon na ikaw ay imomold ng Diyos. Okay? Tuturuan ka niya na magtiis at magtagumpay. Amen po ba? Tingnan niyo yung naging buhay ng mga naunang Kristiyano. Magkaroon tayo ng sa kanila, encouragement. Nakayang nila yun eh. Si David nga, nakaya ni David eh. O di ngayong panahon natin, makakaya din natin sa tulong ni Lord. Amen? Sabi ko sa inyo, yung unang part, mahirap. Pero yung second part, maganda. Antayin nyo lang. O, ito na. Second part na tayo. Why do we need to endure? Bakit ba kailangan natin magtiis? Bakit ba hindi na lang ilatag sa atin na lahat ng kaginhawaan? Pag na-born again tayo, yehey! Okay na lahat. Hindi ganun eh. Bakit? Ito na ang dahilan. Number 1, nasa po. Okay, number 1, kailangan nating magtiis para matapos natin yung takbuhin na nilatag ng Diyos sa atin. Sabi sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the light of faith,
Let us strip off, tanggalin natin, hubarin natin yung mga bagay na nagpapabigat at nagpapabagal sa atin, sa paglakad natin, hindi naman nananampalataya. Lalo na yung kasalanan na napakadaling pumulupot sa atin. And let us run with perseverance the race God set before us. Tatakbo tayo ng buong pagtitiis doon sa takbuhin na inilatag ng Diyos para sa atin. Amen? Pag hindi ka natutong magtiis, sinabi mo kay Lord, ay, kuwi! Ayoko na! Hindi ka natutuloy. Atras ka na. Ano mangyari sa'yo? Talo ka. You will lose. You will lose God in your life. Tinalikuran mo, pananampalataya mo kay Lord. Kasi hindi ka natutong magtiis. Kaya mahalagang matuto kang magtiis para matapos mo. Run with endurance. Tumakbo ka ng buong pagtitiis. Yung takbuhin na nilatag ng Diyos sa'yo. Hindi ka tatakbo na, yay, napakasarap ng buhay ko. No. Ayaw ni Lord ng lampa na anak niya. Gusto ni Lord ang mga anak niya strong, steadfast, katulad niya. Nakanya ko yun? Linumold tayo ni Lord fighter tayo. Hindi tayo duwag. We fight the battle because the battle belongs to the Lord. Hindi naman tayo yung direktang lumalaban Actually, tayo ay nagtitiis, nananalig. Pero ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Okay? Hindi mo matatapos ang takbuhin na nilatag ng Diyos sa'yo pag di ka natutong magtiis. Mahalaga ba na magtiis? Yes. Pag hindi ka nagtiis, you will quit. Quitters never win. Winners never quits. Ang mga talunan, tumitigil. Ang mga panalo, hindi tumitigil. Okay? We endure. So, yun na number 1. Sabi yung 2 Timothy, pakakasan niyo ko yan. Pinagbuti ko, si Pablo nagsabi dito, sa mga time na yan, natapos na ni Pablo yung kanyang takbuhin. Alam niya, mag-graduate na siya, mamamatay na siya. Kasi natapos niya na Okay? Mahalaga yun. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Yan. Endurance yan. Natapos mo at nanatili kang tapat sa pananampalataya. Hindi mo matatapos ang takbuhin mo na nilatag ng Diyos sa'yo pag takot ka at ayaw mong mag-tiis. Wow! Ganon? Yes, ganon. Walang exempted dito. Amen? Mahalaga ba ang pagtitiis? Napakahalaga. Sa English, I have fought the good fight of faith, I have finished the race, and I have remained faithful. Nagtiis ka, natapos mo, you remain faithful. Yung isa pang version, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So, ibig sabihin, pag hindi ka nagtiis, nag-quit ka, italikuran mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Yun ang equivalent nun. Okay, number 2. Pabasa ko. Kailangan mong magtiis para matanggap ang pangako ng Diyos. Pag hindi ka nagtiis, hindi mo matatanggap ang pangako ng Diyos. Kasi ang pagtitiis ay manifestation of faith.
may mananampalataya ka nga. Totoo. Kasi nag-taste ka hanggang wakas. Sabi ng Hebrews 10:36, you need to endure. Kailangan mong magtiis. So that after you have done the will of God, you will receive what He promised. Tagalog, pakagsagot. Yan. So, kailangan na mag-taste ka para masunod mo yung kalooban ng Diyos at matanggap mo yung pangako. Pag hindi ka nagtiis, hindi mo nasunod yung kalooban ng Diyos. Therefore, hindi mo matatanggap yung promise ng Diyos. Nakakuha niyo po yun? Kaya wag kang masanay na, ay Lord, ayoko na nito. No. Kung sinasabi nila, ayoko na mag-Kristyano, ang daming dapat iisin. Yes, maraming dapat iisin, pero hindi ka nag-iisa. Amen? Hindi ka iiwan o papabayaan ng Diyos. Pag ikaw ay lumayo sa Diyos, papaypayan ka ni Satanas, kunwari, pero babagsakan ka rin niya ng kutakot-takot na problema at wala kang kasama sa problemang yan. Kasi iniwan mo ang Panginoon. At yung pinakamasaklap, mapapahamak ka pag namatay ka na. Wala kang promise na matatamo. So, napakahalaga nung endurance. Ano yung pangalawa? Kailangan mong matutong magtiis upang yung promise. Okay, pangatlo, kailangan mong magtiis upang ikaw ay lumago. Kasi pinalalago tayo ng pag-itiis. Endurance grows me, grows you. Pinalalaki tayo, pinatatatag tayo ng pag-itiis. Ano sabi sa Roma? Ayun na ba talaga ako? Pakagasa po, verse 4. Verse 5. Okay, so sa pangatlo ay endurance grows me. Pinalalago tayo ng pagtitiis kasi ito ay nagbubunga ng katatagan. Ang taong hindi kayang magtiis ay lampang tao. Napakahinang tao. Nakita niyo po yan? Halimbawa, di ba sa mga bata? Yung mga bata na sanay sa pagtitiis, kung titignan mo, mas malalakas sila. Di ba? Oh, sanay sila sa hirap. Bata pa sila, nagbubukid na. Tapos mas maliliksi. Kung parang mo sa mga batang nasa loob lang ng bahay, walang ginagawa. Hindi mo napansin niyo yan? Kasi natututo silang magtiis, nagkakaroon sila ng mga muscles na nagbibigay ng lakas at stamina sa katawan nila. Kung para sa mga mayayaman na walang ginawa kundi kumain, matulog. Mas madali magkasakit yung mga yon. Nakaman niyo po yan? Spiritually, gusto rin ni Lord na ganun tayo. Kaya tayo na tinuturuang magtiis para mag-develop tayo ng spiritual muscles. Hindi tayo lampa. Sa mga pagsubok na ilalatag ni Satanas, alam natin at kaya natin magtagumpay. Kasi marunong tayong mag-tiis. Ganun po yun. Hindi man natin nakikita yung spiritual muscle natin. Pero spiritually speaking, pinapatatag tayo ng pag-titiis. Nakikita niyo po, na-imagine niyo na? Halimbawa, si Manny, hindi naman niya naging Manny Pacquiao. Hindi naman niya naging, wow, super galing. Nang ganun-ganun na lang. Dumaan yan sa kutak-kutakot na pagtitiis, pagturo sa paghihirap. Diba? Bago niya narating yung kanyang pedestal ngayon, dumaan siya sa kutak-kutakot na intriga, pang-aapi, pambababa,
Pero nilagpasan niya yun, pinagtiisan niya. Kaya ngayon, nagtagumpay siya. Ganun din spiritually speaking. Kaya minsan ang Kristiyano ay lampa, ayaw magtiis, nag-give up. Ay, a-attend na ako sa ibang church kasi pag andi na naman niya nagustuhan doon sa ibang church, ayaw ko na dito kasi hindi siya natututong magtiis, minomold siya eh. Every time na i-mold siya ng Diyos, nire-reject niya. Ayoko niyan. Ay siya, hindi ka magtatagumpay. Sino ang kawawa? Ikaw. Okay? So, ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan. Actually, pang-apat, tama ba? Pangatlo yun? Ano yung number 1? To finish the race. Number 2? Yan, makamit ang pangako. Number 3? Upang tayo ay maging matatag. Okay, so number 4. Endurance produces hope. Yung mga taong madaling mawala ng pag-asa, yan din yung mga taong hindi sanay sa hirap. Halimbawa yung mga mahihirap, wala na silang makain, pero they smile. Sabi nga ng mga foreigner, ang mga Pilipino raw, binahana, binagyun at lahat, ay nag-swimming lang sa baha. At nakangiti pa. So, ibig sabihin, kayang magtiis. Sabi niya nga po, kaya. Kaya yung mga anak natin, huwag natin sanayin sa mga ganito, yan na agad. Dapat ma-mold natin sa anak natin may panahon na kailangan mong magtrabaho, magtiis ka, para yung pangarap mo ay makamtan mo. Bahagi yun sa mundo. Well, lalo na sa spiritual na kalagayan. Okay? Pag marunong magtiis, magbubunga din ng pag-asa. Sabi sa Roma 15:4, sabagat ang lahat ng nasulat sa nakaraan ay sinulat upang tayo ay turuan. Upang sa ganon, sa pamamagitan ng endurance o pagtitiis na tinuro ng banal na kasulatan, tayo ay magkaroon ng encouragement at magkaroon tayo ng pag-asa. Tagalog yata dito. Ayan. Pag-asa niyo po. Ang taong marunong magtiis, ang tao rin mayroong pag-asa. Nagtitiis ka kasi alam mo, meron kang hope in God. Okay? Yan din yung tao na puno ng pag-asa, hindi sumusuko, hindi napapatumba, kasi sanay magtiis. Gusto mo bang magtiis? Gusto mo? Well, kailangan mong magtiis. Pag hindi ka nagtiis, hindi mo matatapos ang takbuhin mo. Pag hindi ka nagtiis, hindi mo makakamit ang pangako. Pag hindi ka nagtiis, ano isa? Nakalimutan na. Number 3. Hindi ka magiging matatag. Hindi ka lalago o hindi ka tatatag pag hindi ka marunong magtiis. Pang-apat, pag hindi ka marunong magtiis, hindi ka rin magkakaroon ng pag-asa. Mahalagang magtiis kasi ang pagtitiis ay nagbubunga ng pag-asa. Hope. Enduring hope. Ngayon sa English. Yan. Endurance na tinuro ng banal na kasulatan. At encouragement they provide that we might have hope. Pang-5. Yan. Matindi yan. Kung tayo ay magtitiis hanggang wakas, makakasama niya tayong maghari. Pag sinabi mo ngayoko na hindi ko na kaya,
hindi ka makakasama sa paghahari. Pag dumating na rito si Lord Jesus, millennial reign na, hindi ka makakasama. Hindi ka nagtiis eh. No pain, no gain. No guts, no glory. Yung pain, part yun kasi tinuturuan ka. Kailangan mong tiisin lahat ng pasakit, pagdurusa, pag-uusig, kahihiyan, kasamaan. Kailangan mong pagtiisan at pagtagumpayan. Amen? Hindi ka dapat matakot sa mga sufferings, hardships, persecutions, sorrows, sufferings. Hindi dapat matakot. Kasi part yan to mold us. Okay? If we endure, we will reign with Him. Sabi sa Timothy, pagkasa po. Si Pablo, sanay na sanay magtiis. Nakita niyo po yun? Si David, sanay na sanay magtiis. Kahit na king, hindi siya yung king na pahila-hilata lang. No. Fighter siya, warrior siya. Si Pablo, pinapagtiisan ko ang lahat ng bagay. Alang-alang sa mga hinirang ng Diyos. Kung nagtitiis siya, hindi para sa sarili niya. Para sa mga inaakay niya sa Panginoon. Amen? Hindi ka makapagtiis doon sa tinuturuan mo. Matuto kang magtiis kasi pinagtiisan ka rin. Kaya ka lumago. Amen? Buhay Kristiyano yung marunong magtiis. Yung ayaw magtiis, sooner or later, magkukuhit yan. Tandaan mo. Piniktiisan ko lahat alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay na mula kay Kristo. Totoo ang sinasabing ito. Kung tayo ay namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo ay nagtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya ay ating ikinahiya, ikahihiya rin niya tayo. Kung tayo ay nanatili na nagtiis, makakasama tayo ni Lord na maghahari dito sa mundo someday. Amen? So walang no quit, no surrender. Magtiis, magpatuloy, magtagumpay. Mahalaga ba ang pagtitiis? Uurong ka ba kapag may mga sufferings? Sabihin mo ba, ayoko na. Nako, pag sumuko ka, di ka mananalo. Ano yung kasabihan? Losers never hindi. Quitters never win. Ano ba yung isa? Nakalimutan ko tuloy. Ayan, nakalimutan na. Di ba, mahalaga ang pagtitiis. Huwag mong kainisan ang pagtitiis. Kasi may ginagawa yan sa'yo. May natututunan po ba kayo? Tapos na. May natutunan po kayo? Mahalaga ba ang pagtitiis? Mga kapatid, that's the reason why I share that to you. Itong pandemic na to, kailangan natin magtiis. Huwag tayong susuko. Huwag tayong mag-give up. Lalagpas din ito. Amen? Magkaroon tayo pag natuto tayo magtiis, puno tayo ng pag-asa. Hindi tayo nalulugmok ng problema. I encourage you. Sa buhay Kristiyano, napakahalagang magtiis tayo. Manatili tayong tapat sa Diyos sa ating pananampalataya sa Kanya. Sa kabila ng mga paghihirap, pagdurusa, at lahat ng iba't ibang problema, manatiling tapat. Amen? May natutunan po ba kayo? Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos sa pag-aaral. Heavenly Father, salamat po sa iyong mga salita. Nawa po, matandaan namin ito. Huwag kaming mainis at huwag kaming sumuko
pag may mga hardships, sufferings, sorrows, kundi manatili kami, nagtitiis, nagtatagumpay, at nakatindig, standing firm and strong sa pananalig sa iyo. Sapagkat sabi mo po, hindi mo po kami iiwan o pababayaan man. Maraming salamat, Lord. Hayaan mo pong matanim ito sa aming mga puso at magsilbing kalakasan ng aming pananampalataya. Father, thine is the kingdom and the glory and the power forever. In Jesus' name, amen. Tuloy na po natin.